Welcome home, COG fam! Happy Father's Day to all the amazing fathers out there. We are so blessed to have you in our lives. Hello, I am Andeng and I will be your host before we begin our worship service. To everyone watching us online, kindly comment a celebrating emoji below. And to our first-time worshiper, welcome. And together, let's enjoy God's presence. And gear off because here's our announcement for the month of June and July. Our acoustic panel project is still ongoing. So if the Lord is touching your heart to invest in this project, you may contact our Facebook page for further details. Solid family, get ready to be empowered dahil malapit na ang Student Hangout Church is School this June 27, 4 p.m. na yan. Kaya come with your friends, classmates, and see ya! Kaway-kaway sa ating mga pasugod na katatayan dyan dahil maulan man pero tuloy na tuloy pa rin ang ating fellowship and outing sa Ria May sa June 29. For inquiries, you may contact Brother Jolly Corbera. Shoutout sa mga kananayan dyan! May games, fellowship at testimonies waiting for you. This is your time to relax, so get ready for your latest fellowship on July 4 at 5 p.m. And get ready for a life-changing encounter on July 24 and 25 for our Ignite. Register now for 300 pesos pack lunch. You don't want to miss this event, so see ya! That's all for our announcement. And now, let's get ready as God moves mightily in every home. Raise your hands and dance for the Lord. Once again, I am Andeng. God bless and enjoy His presence. Magsimula, pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, salamat dahil nandito ka. Ayan po. Ayan, salamat dahil nandito ka. Amen. I believe today is the day that the Lord has made. Amen po ba doon? Sino po dito yung masaya ka ngayon? Sino po dito yung handa kang magpasalamat sa Panginoon ngayon? Amen. Pwede mo po bang hawakan yung kamay ng katabi mo at tayo pong lahat ay magpapasalamat sa Panginoon? At mananalangin po tayo, Lord, na maranasan ka namin sa mga oras na to. Come on, can we pray the Lord today? Kung pumunta ka rito sa tahanan ng Diyos na may pagpapasalamat at meron kang dalangin na nais masagot ng Panginoon, pwede ba nating ibigay ngayon sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, we welcome you in this place, oh God. Lord, punuin mo ang tahanan mo, ang sanktuaryo ng ito, Panginoon, Lord God, ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa narito, nakikita mo po ang puso namin nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord, sa katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa
kabutihan mo. Salamat sa walang hanggang pagsama at gabay mo sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, dinadalangin ko din, Panginoon, na maranasan ka namin. Panginoon, ano man ang mga prayers ng anak mo ngayon, Panginoon, whether ito po ay sa pamilya nila, sa career nila, Panginoon, Lord, sa buhay nila, Panginoon, sa trabaho nila, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, Lord, kung ito po ay kalooban mo, Panginoon, Lord, ito po ay mangyayari at sasagutin mo sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ngayong araw na ito, kami po ay magpapasalamat, kami po ay magagalak, kami po ay magsasaya sa presensya mo, Panginoon. Lord, ano man ang aming sitwasyon ngayon, Panginoon, Lord, pipiliin namin magpuri, pipiliin namin manampalataya, pipiliin namin magtiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng aming buhay. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka po namin. Sinasampat, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! Amen! Pwede ko bang marinig yung isang malakas na Hallelujah? In 3, 2, 1! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sa hapon na ito, sa araw na ito, sasamba tayo sa Panginoon. Amen! Isisigaw natin ang kabutihan ng Diyos. Come on, pwede bang ipalakpak ang mga kamay? Hallelujah! At sabay-sabay natin isisigaw! Come on! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Isigaw! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Sambahin ka, Yahweh! Hallelujah! 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 Pwede mo bang itaas ang kamay ngayon? Hallelujah! 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 Somebody shout! Come on! Hallelujah! 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 Panginoon, araw-araw kaming sasamba sa'yo. Araw-araw kaming aawit sa'yo, Panginoon. Come on! Hallelujah! Come on! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Come on! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Isigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Tayo ay magsasaya sa presensya ng Diyos. Sino po dito yung naniniwala na walang katulad ang ating Panginoon? Amen? Walang papantay sa kanyang kadakilaan. Walang papantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Come on. Pwede ko bang makita ang mga kamay na nakataas? Ayan. Pwede po ba natin ilan ito? Ayan. Habang idideklara natin ito, come on. Sasabihin natin lang malakas, come on. Hallelujah! Hey! Hey! Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang isigaw! Wala kang katulad, lalala kang. Pwede ba yung masaya? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan ba yung may kasamang talon? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. At sabay-sabay isigaw! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan lang, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Sige po, pwede bang ipalakpak ang mga kamay? Tayo ay aawit at magsasaya sa presensya ng Diyos. Come on! Hey! Hey! Come on! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, hallelujah! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka namin, pinupuri at sinasamba. At sabay-sabay, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sino po yun? Si Yahweh ang ating Diyos. Panginoon, masaya kami sa presensya mo ngayong araw na to. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, come on! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri ka, Panginoon! Pinupuri ka,
to, sino dito yung gusto mo ng pagpapala? Sino dito yung gusto mong pagpalain ka ni Lord? Sino dito yung gusto mong pagalingin ka ni Lord? At sino dito yung naghahanap ng kapayapaan? Amen? Ngayon po, idideklara natin ito. Pwede ba natin itaas ang mga kamay? Ayan. Hallelujah! Sasaluhin natin ang pagpapala, ang kagalingan, ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Come on! Hey! Pagpapala'y bumubuhos na. Come on! Saluhin mo, kapatid! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh! Yahweh! Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Isigaw ng lahat ng kilala. Yahweh! Yahweh! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh! Yahweh! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh! Yahweh! Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh! Yahweh! Isigaw ang lahat ng kilala. Yahweh! Yahweh! Ikaw ang tunay na Diyos. Come on! Pwede bang awitin mo yan? Louder! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Mga pwede mo bang ipadang pagpapalay na yan? Para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sa gitna ng aming pinagdadaanan, meron kaming kagalakan na nagmumula sa iyo. At nararanasan namin ang pag-ibig mo, Panginoon. At kung ikaw yung nagagalak na yan, pwede mo bang ipalakpak yung kamay na yan? Alam niyo po, ang dami pong nangyayari sa mundo. Ang dami nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin. At hindi ko po alam, ang iba sa atin ay blessed. Ang iba po sa atin ay masaya. Ang iba sa atin may pinagdadaanan. Ang iba sa atin ay may nawalang tao sa buhay natin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos ay mabuti at dakila sa ating buhay. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Come on. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na tapat at dakila ang ating Panginoon. Amen? Sabi po dito sa aklat ng Isaiah 25 bilang 1. Pwede po ba natin sabay-sabay bigkasin? O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ko ang iyong pangalan. Bakit ko pupurihin? Bakit ko idadakilang ang pangalan ng aking Panginoong Diyos? Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Sino po dito yung naranasan mo yung grasya ng Panginoon? Sino dito yung naranasan mo yung mga milagrong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ito yung dahilan bakit ako magpupuri. At sabi pa po niya dito, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Ang plano ng Diyos bago ka palang isilang sa mundong ito, ang plano ng Diyos sa'yo ay ginawa niya na, ginagawa niya na, at gagawin niya pa sa ating buhay. Kaya kung tapat mo ang ating Panginoon sa ating buhay, Panginoon, magiging tapat din akong sumamba sa'yo. Magiging tapat din akong magpupuri sa'yo at magtitiwala sa'yo. At sa mga oras na to, Panginoon, ito po ang aming buhay. Ito po ang aming sitwasyon. At dinadalangin namin, Panginoon, ano man ang aming pinagdadaanan, iisipin, isasapuso
puso namin na mabuti ka sa aming mga buhay. Kaya sa mga oras na to, pwede po ba natin itaas ang mga kamay na yan? Purihin natin ang Panginoon. Dakila ang kanyang katapatan sa ating buhay. Minsan hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan ang mga nangyayari. Pero ang Diyos, alam niya kung bakit, alam niya ang dahilan, bakit nandito tayo sa pagkakataon ng buhay natin. Kaya kung tapat ang ating Panginoon, Panginoon, gusto ko rin maging tapat sa'yo. Kaya Panginoon, ano man ang aming sitwasyon, magtitiwala po kami. Sasamba po kami sa'yo. Kahit mayroon kaming pagsubok, sasamba kami sa'yo, magtitiwala kami sa'yo. Sige po, taas mo yung kamay na yan. Hindi mo man ang alam ang kanta, pero nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Panginoon, mabuti ka. Tapat ka sa aming buhay. At gusto ka po namin magbigay. Sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanggap. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan tanglagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin.
palagi sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na sumasama sa amin sa kalungkutan, sa kasiyahan, sa success ng buhay namin. Panginoon, karapat-dapat ka pong purihin, karapat-dapat ka pong sambahin. Sa kabila ng lahat na nangyari sa aming mga buhay, o minsan kami ay lumayo sa iyo. Pero salamat, Panginoon, dahil ibinabalik mo kami sa presensya mo. Inaayos mo yung buhay namin. Kaya Panginoon, sa oras na to, gusto ka po namin dakilain, gusto ka po namin pasalamatan, gusto ka po naming awitan, dahil ikaw yung Diyos ng aming buhay. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin, natatangi ka, O Diyos ating Ama, ika'y nag-iisa. Sige po, pwede mong itaas ang kamay na yan at umawit sa Panginoon. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin. Pwede mo bang iparinig sa Panginoon yan? Yes, Lord! O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin, natatangi ka, O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Panginoon, anumang suliranin, anumang pagsubok, Panginoon, hallelujah! Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig pang-iibawa ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig pang-iibawa ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na purihin. Isigaw mo, kapatid! Ika'y karapat-dapat na purihin ka, Panginoon! Natatangi ka, O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat na purihin, ika'y karapat-dapat na sambahin, natatangi ka, O Diyos aking Ama, ika'y nag-iisa. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Panginoon, ako'y sumasamba sa'yo. Come on! Pagkat dakila ka, O Diyos. Dakila ka.
aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng... Come on, isigaw mo! Papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa itagan. Purihin ka, Diyos! Purihin ka, Jesus! Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay, Hari ng langit, Hari ng buhay, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Panginoon, muli, pinupuri namin ang Diyos na nagligtas sa amin, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, at ang Diyos na gumawa ng maraming mabuti sa aming mga buhay. At ikaw po yung Panginoong Jesus. Panginoon, muli marami pong salamat dahil sa araw na to, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi magpasalamat, itanghal ang kabutihan mo, maranasan ang pag-ibig mo. At ninanais namin, Panginoon, sa mga oras na to, ipakita mo kung sino ka sa amin. Ipakita mo kung gaano kakabuti sa amin. Panginoon, ngayong araw na to, hindi man kami tapat sa iyo kung minsan, pero salamat, Panginoon, dahil sa buhay namin, patuloy mong pinapakita ang katapatan mo. Panginoon, sa oras na to, kami po ay magtitiwala, kami po ay mananampalataya sa buhay na Diyos ng aming sinasamba. Panginoon, tinataas ka po namin, pinapasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you. Heavenly Father, we thank you for your presence. We thank you for your goodness to our life. Salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami sa lugar na ito. Ang dami naming pwedeng puntahan, ang dami naming pwedeng gawin ngayon, but Lord God, you brought us in this place. And I believe, Lord, hindi po, Panginoon, sayang ang pinunta namin dito dahil, Lord, kakatagpuin po kami ngayong umagang ito. Ang iba sa amin pumunta dito na may problema, may kabigatan, may kailangang solusyonan, merong kailangang desisyonan. But Lord, salamat po dahil sa lugar na ito merong kapayapaan, merong kagalingan at merong kaayusan, Panginoon. And Lord, because you are in this place. So Lord, today, we want to honor you. As we study your word, let your name be lifted up and glorified alone. Transform us with your word. Empower us with your word today. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede pong minsan mo nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos. Yan! Hallelujah. At alam niyo po, ngayon pong araw na ito, this is the launching of our Project 1. Ano po, meron po tayong tinatakbo, yung pong Project 1, yung Win 1, Disciple 1. Yan po, mamaya, sana po makapag-join tayo lahat, ang buong church ay maging part nito. Kaya po, kayo pong umagang ito, ano po ang aking gustong i-preach? What I'd like to preach to us today is all about, preach the gospel. Amen. Siguro po ang iba, ito po ay akala nila ang pastor lang ang may duty nito. Amen. Baka po akala nung iba, hindi ko kaya yan, hindi ko gagawin yan, ayoko yan. Amen. At alam niyo po ba, ang pagpipreach ng gospel ay divine duty ng isang Kristiyano.
Amen. Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, meron ka pong duty, meron kang obligation na ipangaral din ang salita ng Panginoon. Amen? So if you have your Bible, please read with me in Mark chapter 16, verse 15 to 16. Amen? Ito po yung time kung saan si Jesus ay nag-resurrect na, siya po ay nabuhay namang muli at siya po ay before yung kanyang ascension, bago po siya bumalik ng langit, meron po siyang pinakabilin-bilinan. Ito po yung kanyang pinakahabilin. Sa kanyang mga disciple at sa lahat po ng mga mananampalataya, kasama po tayo. Kaya po kung mayroon po kayong Bible, please read with me in Mark chapter 16, verse 15 to 16. So, sabi niya po dito, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Sabi mo sa katabi mo, preach the gospel. Preach the gospel to every creature, and he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Amen? So ito pong ibinaba ng ating Panginoong Hesus, binigyan po tayo ng tinatawag na divine mission. Amen. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay binigyan po ng divine mission. Ano po yun? Which is to preach the gospel. At minsan po nakakalimutan natin to, okay na tayo ng nakakapag-worship sa loob ng simbahan na ito, pero meron po tayong divine mission. Amen. Ito po ang i-preach po ang gospel. At alam niyo po, ito po ay nangyari, inulit, ng matindi after ng resurrection. Amen? Kung titignan niyo po yung verse na yan, after ng resurrection po yan nangyari. Bakit po kaya inulit ito ng matindi sa verse na yan? Because this is the completion of the gospel. Amen? Because the gospel is the life, birth, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At siya po ay inulit niya ito, nireiterate niya na kailangan i-preach po ang gospel. Amen? May kailangan magsalita. Amen. Kailangan ang mga mananampalataya ay ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Amen. At alam niyo po ba yung word na gospel? Ang ibig sabihin po niyan sa Greek ay evangelion, which means good news or a joyful announcement of victory. Amen. Kaya po kapag nagpipreach pala tayo ng gospel, ito po ang tawag dyan, good news. Amen. Bakit good news? Kasi dapat ikaw ay itatapon sa impyerno, ikaw ang paparusahan, pero hindi ka napaparusahan. Bakit? Si Jesus na ang namatay sa krus para pagbayaran ng iyong kasalanan. Is that a good news? Amen! Parang hindi kayo masaya doon. Good news mo ba yun? Amen? Dapat ikaw yung ipapako sa krus. In other words, ikaw yung tatapon sa impyerno, but Jesus Christ died on the cross for us. We will proclaiming the gospel and we are declaring the good news. Ano po yung evangelion, isa po itong joyful announcement after a military victory. Amen, yan po yung context niyan, yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya po, si Jesus Christ, likewise, the gospel declares that Jesus Christ has conquered sin, death, in hell through His death and resurrection. Kaya po kailangan po pala ito po ay pinapangaral natin. Ito ay sinishare natin. Gospel, hindi lang po siya nakakontain sa loob ng simbahan, kundi tayo po ay lumalabas at ipinapangaral po ang mabuting balita. Amen? Ang gospel po, it's not just a good advice to follow. Amen? It is a good news to believe. Bakit po? Kapag pinaniwalaan to ng mga taong nakarinig, meron po itong kapangyarihan na magdala ng kaluluwa sa langit. Amen. Kaya kailangan po hindi natin to tinitipid, hindi po natin to kinakahon, hindi natin to tinatago sa sarili lang natin. Kailangan ang mga mananampalataya ay nagpipreach ng gospel. Hindi lang po si pastor. Amen. Andiyan po ba tayo? Hallelujah. At alam niyo po, bakit po natin to kailangan gawin? Amen. Una, bakit po? Because it is commanded by God. It is the instruction of our Lord Jesus Christ. As a good follower of Christ, dapat po, doon po yung pagsunod natin sa command ng Diyos. And one of our divine duty, is to preach the gospel. To preach the good news to every creature, to everyone. Kaya po sabi niya dito, sa verse 15, and He said to them. At alam niyo po yung he na yan, sino po yan? Si Jesus Christ.
Amen. The King of Kings, the Lord of Lords, ang nag-utos sa atin. Amen. Di ba po sa atin kapag inutusan tayo ng boss natin sa trabaho, minsan nanginginig pa tayo eh. Tama? Takot na takot tayo. Parang ano pa tayo, yes boss, di ba? Yes sir. Di ba pag utusan ka ng politiko o ng nanay mo na lang? Di ba? Minsan talaga pong sumusunod tayo. But how much more if the one who commanded you is the King of Kings and the Lord of Lords? E di dapat mas lalo nating sundin. Amen po ba yun? Ang Diyos ang nag-command sa atin, so kailangan po pala sumusunod tayo. He is a God, a powerful God, Almighty God. Amen. At alam niyo po ba, kapag tayo po ay ginagawa natin yan, we became a partner of Jesus Christ and expanding and advancing His kingdom. Nagiging kapartner tayo. Amen po ba? Ang ganda po nagiging kapartner tayo, hindi lang po tayo spectator, hindi lang tayo nanunood, kundi kabahagi tayo sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya po, Jesus Christ, all-powerful, almighty, ito po yung parallel verse niya sa Matthew 28, amen, verse 18. Halos parehas po yan, kasi ang four gospel, yan po ay, ay pare-parehas po yan, parang 4 na CCTV, sa isang lugar, amen, iba-ibang view lang. Amen, yung four gospel. So, ito po yung kanyang parallel verse sa Matthew 28. Sabi, Jesus came and told His disciples, I have given all the authority in heaven and on earth. Bago niya sinabi yung go and make disciples. Amen, ibig sabihin, pinakita niya na ang kapangyarihan, amen, ay nasa Kanya. Amen, yung nag-uutos sa iyo ay makapangyarihan na Diyos. Kaya kailangan po nating sundin, kailangan nating gawin. Amen po ba? Diyan po ba tayo? At alam niyo po ba, kapag hindi pala natin ito ginagawa, we are disobeying God. At diyan po ba tayo? Amen? Kapag hindi po pala natin ito ginagawa, amen, this is not suggestion, it is a command. Amen? Hindi po sinabi ni Jesus, if you like it, or if you feel, if you are convenient, if you have spare time, sige mag-preach ka. Hindi po ganun ang sinabi ng Lord. Amen? Kung wala kang ginagawa, kung hindi ka busy, doon ka lang mag-preach. Ganun po ba yung sinabi? Hindi po, kinuman ito sa atin. It is our divine mission, divine duty, and it is our obligation to preach the gospel. Bakit? Kasi at one point of your life, yun nakakilala ka, may nag-preach din sa iyo. And now, it's your turn to do it to other people na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, pagdating natin sa langit, wala tayong pwedeng dahilan. Pastor, Lord, busy ako eh. Lord, marami akong ginawa. Lord, may pamilya ako. Hindi po tatanggapin yun. Amen? Kasi po, ang inutos ng Diyos, hindi sinabing, if you like it, if you are convenient, if you have spare time, hindi po ganoon yung binanggit. Ang sinabi, go and preach the good news. Amen? Hallelujah. Kaya po ang Great Commission, the Great Commission is not an option for a few believer but an obligation for every believer. Sino po dito nag-claim ka na ikaw ay mananampalataya? Sino po dito yung mga tumanggap kay Jesus? Amen. Kung tumanggap ka kay Jesus, kasama ka po dito sa may duty, may mission at may obligation na ito na i-preach ang gospel. Amen. The command remains active until Jesus Christ return. Amen. Hanggang dumating po ang Panginoong Diyos, ay hindi po ito na-expire ang mission na ito. At alam niyo po, kapag tayo pumunta na sa langit, wala ng evangelism. Dito lang natin ito gagawin. Kaya habang kaya pa natin gawin, i-preach yung gospel, gagawin na po natin. Amen. Hindi na po tayo naghihintay pa ng libre lang tayo, nagbibigay dapat talaga tayo ng oras para po gawin ito. Amen? Bakit po? Bakit ito kinuman? Because the gospel is too good to keep and the command is too clear to ignore. Amen? So it's too good to keep. Hindi mo kailangan itago. Nakakapagdala ng kaluluwa sa langit. Amen? Isipin nyo kung ikaw po ay may kakilala ka na mayroong karamdaman. Bawa may karamdaman at alam mo yung gamot, mamamatay na yung tao. Amen. Alam mo yung gamot, alam mo yung solusyon. Gagawin mo po ba? Sasabihin mo ba doon sa tao na yon? Amen? Sasabihin po natin, tama po ba? Ganun din po ito. Amen. Yung gospel, it is too good to keep and the command is too clear to ignore. You cannot ignore this.
Every one of us is mandated, commanded, obligated to preach the gospel, to preach the good news. Amen? Because it is commanded by God. Yun po ang una. Secondly, bakit po natin kailangan i-preach ang gospel? Because it has the power to save. Amen. May kapangyarihan po ito na magdala ng kaluluwa sa langit. Kung meron kang pinakapahalagang misyon sa mundong ito, ano po, ay gamitin ang buhay mo para mag-preach ng gospel. Gusto ko pong ulitin, kung meron kang pinakamatinding, pinaka-importanting misyon sa buhay na ito, walang iba kundi i-preach ang gospel. Bakit po? Because what you are doing has divine impact, has eternal impact na yung mga kaluluwa na maniniwala dyan, na makakarinig dyan, ay pwede pong mapapunta sa langit. Amen? Lahat ng iyong ginawa sa mundong ito, maaring panglupa lang. Lahat ng gagawin mo pa sa mundong ito na hindi, baka hanggang dito lang, pero yung pagpipreach mo ng gospel at yung mga tao na yun na tumanggap, yan po ang hanggang panglangit. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Mark 16, tutuloy ko po yung verse natin, He who believes and baptized will be what? Will be saved. Amen? Magmaliligtas. Amen? Yung mga tao na nakarinig nito, naniwala, nanampalataya. Amen? The gospel is God's power for salvation. Kaya kailangan po natin itong ipangaral. Amen? People may be educated, pwede pong sila ay maraming alam, pwede po sila ay yumaman, maybe they are wealthy, they are successful, amen, maybe they are religious, they have a lot of achievement in life, and yet, you know what, without Christ, they are still lost. Amen? Kung wala ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay, they are still lost. Amen? Kung tayo ay wala ang Panginoon sa ating buhay, we are still lost. Kaya kahit anong husay mo, anong husay mo sa mundo, anong achievement mo, accumulation ng yaman mo sa mundo, kung wala ka pa rin Jesus sa buhay mo, you are still lost. Amen. I was still here. Amen. Because the gospel changes the heart, changes the life, changes families, changes destinies. Amen. Yan po, kapag ka-share mo yan, nababago yung puso niyan. At pag nabago yung puso, nabago yung buhay, nabago yung pamilya, nabago yung kanyang eternal destination. Bakit po? Because one person has preached the gospel to that person. At one point of our life, meron din pong nangaral sa atin. Meron din pong nag-preach ng gospel, kaya tayo andito. Kaya tayo naligtas. Amen. Kasi po yung tao na yun, alam niya ang gospel ay merong pong kapangyarihan. It is the power of God that brings salvation. Amen. Kaya po si Apostle Paul, doon po sa Romans chapter 1 verse 16, meron po siyang sinabi. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya. Amen. Hindi ako mahihiya sa gospel. Baka po tayo ay nahihiya. Baka po tayo ay natatakot. Baka po tayo ay ayaw ma-reject. Amen. But you know what? Sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is what? The power of God to salvation. Amen. It is the power of God, the salvation for everyone who believes. Amen. Kapangyarihan ng Diyos ito. Every time we preach the gospel, the power of God flows out through us. Flows through us. Amen. Kapag pinapangaral mo ang gospel, amen, merong ang lumalabas sa iyo ay kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng tao. Amen. Kaya po kailangan hindi natin to pipigilan, hindi po natin to itatago, hindi po natin to lilimitahan. Amen. You know what? When we say here, yung word po dyan, it is the power. Yung power po, ang ibig sabihin po nun, dunamis. Sa Greek word, it means dunamis, which means explosive, miraculous power. Amen? Explosive, miraculous power. So every time you preach the gospel, amen, lumalabas yung explosive, miraculous power sa buhay natin. Amen? Yung saving power ng gospel. Kasabi niya po rito, it is the power of God. Amen? Kaya yung kapangyarihan na yon na magligtas ng tao, kailangan po hindi natin ikahiya. Kailangan po may makarating yan sa mga tao. Whether they will believe or not, we need to preach it. Your job is to preach. Amen? Not to convert them. Ang Holy Spirit lang ang may kaya nun. Amen? Tayo ang inutos sa atin ay ang mag-preach ng gospel. Mag-preach ng good news. Amen? I was still here. Amen? Kaya po sabi nito, when we preach
the gospel, we release God's saving power into people's life. Amen? Kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Panginoon, nire-release natin yung God's saving power to that person. Amen, na dati na i-release din sa atin. May nag-share sa atin, may nangaral sa atin, kaya nabago yung buhay natin, kaya tayo andito ngayon, kaya tayo pupunta sa langit. Amen? That's why, hindi mo titipirin, hindi mo ipagkakait sa iba na naghihintay din po ng kaligtasan. That's why we need to preach the gospel. Amen? Kung tatanungin po tayo ngayon, kung magre-reflect tayo ngayon, gaano na karaming tao ang nasyaran mo ng gospel? Gaano na kaya karaming tao? Gaano kayang karaming tao, kayo yung magsasabi, salamat sa taong ito, kasi siya yung ginamit ng Lord sa buhay ko. Hindi siya natakot, hindi siya nahiya, amen? Hindi siya nag-alinlangan, kundi ibinahagi niya yung pinakamagandang bagay sa buhay ko. Yun po ang pag-preach ng gospel. Amen. Andiyan po ba tayo? Kaya po, kung matagal ka lang Kristiyano at hindi mo pa rin ito ginagawa, now is the time to start it. Amen. It is commanded by God. It has the power to save. Amen. May kapangyarihan po yan na magligtas ng tao, na magligtas ng mga kaluluwa. When we preach the gospel, we release God's power into people's life. Amen. Yung mga tao na pwedeng nan makakarinig dito at maniwala at manampalataya, amen, pwede pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede pong maligtas. Amen? That's why we need to preach the gospel. Amen? Hallelujah. At pangatlo po, bakit kailangan kong i-preach ang gospel? Pangatlo, because people will perish without it. Amen? Kung hindi po nila ito maririnig, meron pong naghihintay sa kanila na kaparusahan. Meron po naghihintay na judgment sa tao na walang relasyon kay Lord. Amen? Kaya po kailangan, hindi mo pipigilan to. Amen? Baka may mga tao ka pa sa buhay mo ngayon na naghihintay lang na sharean mo. It can be your father, your mother, your children. Amen? Baka yung asawa mo na nawawala na sa Panginoon o wala pa sa Panginoon. Amen? Yung kapitbahay mo, amen, na lagi mong katsismisan, pero hinihintay ka lang pala na sharean mo siya ng gospel. Yung kaopisina mo, amen, yung kaopisina mo na lagi mong kasamang kumain ng lunch, amen, hindi mo alam, hinihintay ka lang pala na buksan yung bibig mo at i-share yung gospel sa kanila. Amen. People are just waiting for us to open our mouth and preach the good news of salvation to them. Because without it, they will be perished. They will be thrown into hell. Amen? Kaya po, ito po yung reality. Amen? There will be judgment to those people who don't have Christ in their lives. Amen? Meron pong tinatawag na eternal consequence. Kaya sabi niya po dito, sa Mark 16:16 pa rin, and he who believes in baptized will be saved, but he who does not believe will be what? Will be condemned. Will be punished, will be perish, will be judged. Amen. Will suffer forever. Yan po ang ibig sabihin yan. They will be condemned, they will be thrown into hell. And when without the gospel, if they don't believe the gospel, amen, itong mga tao na ito ay paparusahan, itatapon sa impyerno. Amen. Ikaw na nakakilala na sa Panginoong Diyos, hindi po dapat limitahan natin ang gospel sa atin lang. Amen. Dapat po gagamitin natin yung ating buhay para gamitin din ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Panginoon sa iba. Amen? Kaya po dyan po nung makukondem, sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, ito po yung mangyayari sa tao na walang relasyon sa Diyos, sa mga hindi nanawala sa Panginoon. Ang sabi niya, in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God. Amen? Doon sa mga hindi nakakilala sa Panginoong Diyos, in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news. Amen? Yung mga hindi naabot ng gospel at yung mga nag-refuse to believe the good news, they will, be judged. Sabi ng Bible, in flaming fire, bringing judgment on them, to those who don't know God and those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus Christ. Ito po ang pinakamatindi sa may verse 9. Ano mangyayari sa kanila? They will be what? They will be punished with eternal destruction. Eternal, walang katapusan. Ang sabi niya, forever separated from the Lord and from His glorious power.
Ito po ang sasapitin ng mga tao na yan. Amen, na walang relasyon sa Panginoong Diyos. They will be judged, they will be thrown into eternal separation, into eternal tormentation, amen, into eternal punishment. At doon po, pag naitapon na, pag namatay na po yung mga yan at walang relasyon sa Diyos, amen, there is no help, there is no hope anymore. Wala na pong pag-asa. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed for man to die once. After that, there will be judgment. Kapag tapos na, kapag namatay na ang tao, wala ka nang magagawa doon. Kahit anong pray mo, wala na pong effect yun. Amen? It is appointed for man. In Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed for man to die once, after that, a judgment. Kaya po ito ang mangyayari. At hindi ko po alam kung sino yung mga tao sa buhay natin ngayon na wala pang relasyon sa Diyos. And this will be their place in hell. Amen, kung wala pa po silang relasyon. Kaya po tayo na nakakaalam, sana wag tayong madamot. Sana wag natin pong sayangin yung pagkakataon. Sana habang naririnig pa nila, habang buhay pa sila, lakasan natin yung loob natin na magbahagi ng gospel sa kanila. Amen. Kung hindi mo kayang mag-share ng gospel, i-invite mo na lang sa church. Hayaan mo ang pastor, ang leader, ang mag-share sa kanila. Amen. At least may ginawa ka para maligtas yung mga tao na to na binigay sa iyo ng Lord na nakakausap mo palagi. Because this is the place, na kanilang pupuntahan. Amen. At alam niyo po, there will be a conscious suffering and regret. Amen. In Revelation chapter 14, ang sabi niya po dito ay pupuntahan po ng mga hindi naniniwala sa Panginoon, must drink the wine of God's anger. It has been poured full strength into God's cup of wrath, and they will be tormented with fire and burning sulfur into the presence of the holy angels and the Lamb. In verse 11, the smoke of their torment will rise forever and ever. Wala na pong katapusan yun. Sila po ay tinotorment doon, and they will have no relief day or night, for they have worshipped the beast and his statue and have accepted the mark of his name. Amen? Dito po ilalagay ang mga tao na yan na walang relasyon sa Panginoon. Kaya please, mahal sila ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya po, ang simbahan, ang trabaho ng simbahan ay abutin ang mga tao sa labas na wala pang relasyon sa Diyos. Amen. Kaya hindi tayo tumitigil mag-preach ng gospel sa labas. Lalabas tayo, mag-i-invite tayo, because this is the place where these people will be thrown if they don't have Christ in their lives. Amen. Forever, they will be tormented. There will be no relief. Kung dito pa lang, minsan naiinitan na tayo. Tama po ba? Yung summer, di ba? Ang hirap matulog, ang hirap gumalaw. Sobrang init. Sa impyerno po, mas mainit pa doon. Ano lang to, pre-trial lang. Amen. Yung mga nararanasan natin dito, hindi pa po yan. Amen. Kaya kung hindi ka na kontento dito sa init dito, amen, mas lalo sa impyerno. Ang sabi ng Bible, the smoke of their torment will rise forever and ever. Amen? At alam niyo po, one day, kung andito ka, first timer ka, o hindi ka pa talaga, wala ka pa talagang relasyon sa Panginoong Diyos, amen, I pray that today you will have. Because one day, as you hear this preaching, kung hindi ka naniwala, hindi ka nanampalataya, maaalala mo tong preaching na ito. Sana naniwala ako. Sana sumunod ako. Sana nagpatuloy ako. Amen. Because this will be the faith of those who don't believe in Christ. Amen. Diyan po lalagay. Hindi po tinago ng Panginoon sa atin yan. Salamat, totoo po na mahal tayo ng Panginoon. Amen. But we need also to preach the truth. Amen. Hindi lang puro love of God. Amen. Salamat dahil yung pagmamahal ng Panginoon, totoo po yan. Kaya siya namatay sa cross, di ba? In Romans 5:8, but God demonstrated His love for us while we are still sinners. Christ died for us. Amen. Namatay siya para sa atin. For God so loved the world and He gave His one and only Son. Whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Totoong malaki, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos para abutin tayo. Amen. Pero kung yung pagmamahal na yon ay hindi mo tinanggap, ito ang kalalagyan ng mga tao na hindi po tumanggap at walang relasyon sa Panginoon. Amen. Pwedeng isa sa pamilya natin ang mapunta dyan if we will keep silent. Pwedeng isa sa pamilya natin, mahal natin sa buhay ang mapunta dyan if we will don't preach. Pwedeng may mga tao na
mahalaga sa buhay natin, malapit sa atin na pwedeng mapunta dyan kung mananatili tayong tikom yung bibig natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon. One day, amen, itong mga taong ito mamamatay. At kapag yan ang namatay na walang relasyon sa Panginoon, there will be no hope, there will be no help anymore. They will be tormented in hell forever and ever. No more relief. Day and night, no help, no hope. Amen. Kaya habang buhay pa sila, amen, preach the gospel. Preach the good news. Amen. Hallelujah. Because without faith in Christ, without faith in Christ, sin remains unforgiven. Kung di nila marinig na pinatawad na sila ng Panginoon, nalapit na lang sila, amen, sa Panginoong Diyos at hihingin ng tawad, amen, sin remains unforgiven, judgment remains certain, amen, and eternity remains lost to those people who don't have Christ in their life. Kaya kailangan ipangaral mo. Amen. At you know what, I'm speaking not just to the congregation. Baka po may mga workers din tayo dito. Kontento na tayong tumutugtog, kontento na tayong kumakanta, kontento na tayong nag-a-usher na lang, kung ano na lang po yung ginagawa natin sa loob ng simbahan. Pero wala na tayong compassion na lumabas at humayo at mangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. I'm knocking at your heart right now. Please, the Lord will come very soon. Amen. At tayo na mga meron ng kaligtasan, sana hindi ka lang makontento sa instrumento. Sana hindi ka lang makontento sa pagkanta. Sana hindi ka lang makontento sa pag-welcome ng tao. Amen. Sana gamitin mo rin yung buhay para i-preach ang gospel, para mag-disciple ng mga tao na nangangailangan, amen, ng kaayusan sa kanilang buhay. Amen. I'm preaching right now not just to the people, amen, who are not yet have Christ in their lives, also to the people who have Christ in their lives. Amen. Na yung buhay mo na yan, meron pang mas useful thing na pwedeng paggamitan yan. At yun po ang pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen. You know what? At one point of your life, may nangaral din sa'yo. Kaya ka andito ngayon. Kaya ka tumutugtog ngayon. Kaya ka nag-a-usher ngayon. Kaya ka kumakanta ngayon. Meron ding nagtiyaga sa'yo. May nag-preach sa'yo ng gospel. Amen. May nag-disciple sa'yo. Kaya ka andito ngayon. Now is your turn to do the same to those people who don't have Christ in their life. Amen. Ken po, bakit po natin kailangan gawin po yan? Because the gospel is God's only provision for salvation. Amen. We cannot save by our good works. We cannot save by doing good things. Amen. Hindi po tayo maliligtas ng mabuting gawa. Hindi po tayo maliligtas ng pagsama sa mga relihiyon. Amen. Hindi po tayo maliligtas ng anumang bagay. Maliligtas tayo, amen, dahil tinanggap natin ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo sa ating buhay. Amen. When we accepted Christ, Jesus is the only way. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. That's why when we preach the gospel, we preach the works of Jesus. Amen. We preach the good news of salvation. Amen. The gospel is God's only provision for salvation. Good works is just a fruit of our salvation. Kaya ka mayroong nakakagawa ng mabuti sa kapwa. Bakit? Kasi ikaw ay niligtas ng Diyos, but the good works cannot save you. Amen. Hallelujah. And lastly, I will end with this. Bakit pa po tayo kailangan ipangaral ang salita ng Panginoon? Because the gospel, preaching the gospel, it is the strategy of God to transform our nation. Amen. Alam niyo po, ang ating bansa ay magulo. Ang ating bansa ay divided. Amen. At alam niyo po, ang pwede natin gawin para maayos to, ipangaral ang gospel sa mga tao. Amen. Ipangaral ang gospel. Kaya ang sabi ni Jesus, doon sa Mark 16:15, and He said to them, go into all the world. Bakit po niya sinabi?
Kasi alam niya, ang pagpipreach ng gospel, makakarating sa buong mundo. Makakarating sa eskwelahan, makakarating sa kumpanya, makakarating sa community, makakarating sa mga bahay-bahay. Go into the world. Amen. And preach the gospel. This is the strategy of God to transform a nation. Amen. Hindi po natin pwedeng bigay lang ang pagbabago ng bansa. Hindi natin pwedeng ilagay lang sa kamay ng mga politiko. Amen. Government can change laws, education can improve minds, economics can improve living standard, but only the gospel can change the human heart. Amen. Kung ang mga corrupt na politiko, paano sila magbago? Amen. Kailangan magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Sino ang gagamitin ng Lord? Tayo. Ikaw at ako. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Revival, amen, revolution of righteousness begins when the gospel is proclaimed. Amen. Revival and revolution of righteousness begins when the gospel is proclaimed. Amen. Pag naabot ng gospel ang bawat pamilya, ang bawat individual, ang bawat pamilya, ano po bang mangyayari? Ano po, sabi dito, when hearts change, kapag naabot ng gospel ang puso, when hearts change, families change. Amen. When families change, communities change. Amen. And when communities change, nations change. Kaya ano ang ambag mo sa pagbabago ng bansang ito? Ang makipag-away sa Facebook? Ang mag-post ng mga against kung kani-kanino? Ano ang ambag mo? Sana yung tapang mo na mag-post, sana yung tapang mo mag-comment, makipag-away, sana ganyan din yung tapang mo mag-preach ng gospel. Amen! Kasi yung gospel yan ang pwedeng bumago ng mga buhay din kahit yung mga politiko na yan, yung mga tao na yan. Amen, na nangangailangan pag nabago ang puso nila, nababago ang pamilya. Pag nabago ang pamilya, nababago ang community. Pag nabago ang community, mababago po ang ating bansa at doon mangyayari. Amen, yung pong pinapanalangin natin. Amen, the gospel is God's answer to a nation's deepest problem. May problema tayo sa corruption, may problema tayo sa division, sa rebellion, sa leadership. At alam niyo po ba, ang answer ng Panginoon, amen, sa deepest problem ng ating bansa is no other than the gospel. Because when the gospel reached the heart, when the gospel reached the family, when the gospel reached the community, when the gospel reached the nation, ano po ang mangyayari? Doon na po mangyayari ang born again Pilipinas. Doon na po mangyayari ang born again Pilipinas. At sana kasama ka. At pag nangyari ito, sana kasama ka. Sana hindi ka lang pumapalakpak, hindi ka lang nanonood, nakatingin. Sana kasama ka dyan. Amen. Sana kasama ka. I pray that you will be part of this. This is a very big mission. This is a very big vision. But it will start to accomplish by starting with you. By starting with us. By starting proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ. Sana kasama tayo. Sana part tayo niyan. Amen. Kaya po ang ating simbahan, siguro may nakita kayong papel po ngayon dyan. Amen. May ganito pong papel ngayon, yung ating Project 1. Win 1, Disciple 1. Sana kahit dito makijoin ka lang para may ambag tayo sa Born Again Pilipinas. Amen. Ano po ang gagawin natin? Ito po yung ating gagawin ngayong for the rest of this month and up to July. Meron po tayong tinatawag na Project 1. At itong Project 1 po na ito, ano ang gagawin natin? Magwi-win 1 tayo. Kahit isa lang muna, hindi nire-require na marami ka agad. Kahit isa may ambag ka. Amen. Magwi-win ako, i-disciple ko. Amen. Magwi-win ako. Ginawa na natin yan last January and February and we have harvest a lot. At sana ngayong second wave natin na gagawin ito, sana kasama ka na. Sana kasama ka na. Sana kasama ka na. Amen. At pastor, nahihirapan akong mag-disciple eh. Pwede ba yung win 1 lang? Sige, pwede na rin. Amen. Kaya po yan, may nakalagay dyan.
Sino, ano yung pangalan ko? Pangalan mo lang. Sino yung leader mo? Kung wala ka pang C2S leader, okay lang. Sabihin mo, not available. Amen. At ano po, checkan mo, kung ikaw ay bago pa lang, wala ka pang, hindi ka pa leader, hindi ka pa worker ng church, nag-a-attend ka pa lang and you want to be part of it, just write your name. Kung may leader ka, salamat. Kung wala, okay lang din, not available. Kung hindi mo pa kayang mag-disciple, just check, win one. Checkan ko to, Lord, this is my covenant to the Lord. I will win one for the Lord. Isa lang. Simulan natin sa isa. Born Again Pilipinas starts with just one person, one family, one community, until it will reach one nation. Amen? Ngayon kung ikaw ay medyo matagal na, ikaw ay leader na, ikaw ay worker na, dito na tayo, win one, disciple one. Amen? Kasi kaya ko nang mag-disciple. Ngayon yung mga tao, yung mga kasama natin na sa C2S na hindi pa kaya, ikaw muna. Yung leader muna o yung worker muna ng church. Sana bago tayo umalis mamaya, we will pray for this. We will pray for this. At ang ating panalangin, Lord, may aabutin ako. May gagawin ako. Meron akong gagawin. Amen. At alam niyo po kahapon, last Friday, meron po tayong tinatawag na National Tracts Giving Day. Amen. Buong Pilipinas po yan ng Church of God, World Mission Philippines. Nagkaroon po tayo ng National Tracts Giving Day. At salamat po dito sa mga kasama nating umaten. Ayan po yung humayo. Lumabas po yan. Amen. Sa Subic, sa Olongapo, Castillejos, yung church natin sa Castillejos, naghayo din po sila. Anong ginawa? Namigay ng tracts. Jesus died to give you life. At ano po? Nag-share ng gospel. Lumabas. Amen? At sana kung hindi tayo po nakasama dyan, sana sa Project 1, kasama na tayo. Sana sa Project 1, kasama na tayo. Amen? At alam niyo po, nakaka-bless po kasi yung may lumabas na ganyan, ano po ang naging resulta? Ito po yung nangyari. Amen? Ito po yung sa atin. There will be 4,411 tracts given. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ikinalat sa buong Olongapo, Subic, Castillejos, namigay ng tracts, 4,411 tracts given. At alam niyo po, meron pong 554 souls evangelized. Ito yung nashiran ng gospel. Lumabas tayo. Amen. Nagbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ano po nangyari? Meron po tayo last Friday na 133 volunteers. Alam niyo po, we are 600 to 700 attending every week sa church. Sana yung 133 madagdagan. Sana kung hindi tayo nakasama doon sa Project 1, kasama tayo. At alam niyo po, meron po tayong mga kapatid ngayon na nandito ngayon, na bunga po niyan. Amen? So Brother Kirby, Brother John Paul, si Tatay Jaime, they are here today. They are one of those people who reach by the gospel. Amen? At sana, nagkakaisa ang simbahan. Bakit po? Kasi ang Church of God, nagkakaisa. Ito po sa region po natin, ito po ang naibigay. Amen? As a national, ito po naibigay 649,446. Ano po, souls evangelized just on Friday, 34,038. Amen. At ano pa po, number of churches, 378 churches go outside of their church to reach the lost and preach the gospel. Amen. Yan po ang nangyari. Kaya sana kung tayo po ay hindi nakasama dyan sa Project 1, pwede po bang pakitingin kung meron kayong papel? Nahulog yung papel ko. Pakipulot nga, anak. Sino po yung merong papel na hawak ngayon? Amen. This will be our commitment. Amen. Mamaya, you will write your name on this. Amen. At ihuhulog po natin doon sa isang box natin. And we want all of us to be part of it. Amen. Huwag tayong madamot, huwag tayong matakot. Bakit po? Kasi win one.
sharean mo ng gospel. O kaya kung hindi mo kaya, just invite mo na lang. Bibigyan ka pa namin ng invitation. May invitation pa po dyan. Amen. Samahan mo lang. Amen. Ngayon po, pwede nating isulat yung ating mga pangalan dyan. Amen. And sana po, makasama namin kayo. I pray that we will be part of it. Amen. At alam niyo po, ito po yung video na nangyari kahapon, last Friday. Gusto ko pong ilabas sa atin. Hallelujah. Ito ko the worship team. Amen. At alam niyo po, ako po ay kanina, habang nag-breakfast po ako kaninang umaga, kanina po dyan, masayang-masaya po ako. Bakit po? One of the person I share the gospel is here today. Amen. Si Tatay Jaime, andyan po sa likuran. Amen. Sabi ko sa kanya, Tay, pwede ba? Okay ba? Ilabas ko yung picture natin. Amen. Because that is what means by sharing the gospel. These people needs Jesus. Amen. Habang nakikinig po siya doon, habang nagpipreach po ako, palapit siya ng palapit. Amen. And I don't know what is going through, but I believe the Lord touched his heart. Touch his heart. Pinalalangin ko po siya. Sabi ko, Tay, sa Sunday, sana po makapunta kayo. I don't know, sabi ko, hindi ako sure kung pupunta siya. But I felt in my heart na ang Lord ang nangusap sa kanya. Amen. And there are people who also here today because someone shared the gospel to them. Brother Kirby, Brother John Paul, andito ngayon. Amen. Bakit po? Kasi may umabot na tao sa kanila. And today, this is our time na hindi lang ang simbahan, this is not a cruise ship. This is a worship. And we are not just sons and daughters of God. We are also soldiers of God. Amen. Kaya ngayong umaga po ito, pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayon? Hallelujah. And today, this morning, if we are not yet part of it, amen, ngayong po umagang ito, Lord, I want to be a part of it. Nagamitin mo yung buhay ko, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Can we lift up our hands to God right now? Pwede mo bang itaas natin yung kamay natin sa Panginoon? Hallelujah! Kung ngayong umagang ito, kumakatok ang Lord sa puso mo, anak, pwede pa kitang gamitin? Anak, yung buhay na bigay ko sa iyo, pwede mo bang gamitin yan? Baka matagal ka nang kinakausap ng Lord.
Marami ng beses na sinasabi sa'yo, Lord, Lord, anak, I want to use your life. I want to use your life. And now is the time. Now is the time to commit. Now is the time, Lord, here I am. Use me, Lord God. Use my life. Oh! In my hands, purify my heart. I wanna burn Yes, God. Oh! only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for Hallelujah. you, Just tell it to God. only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. So clean my hands, purify my heart. Yes, Lord. I wanna burn for you, Yes, God. only for you. Yes, Lord Jesus. Save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, Only for you. only for you. Clean my hands. Clean my hands, come on, purify my heart. I wanna burn for you. Oh, take my life, oh God. Take my life. In my hands, Lord. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Hallelujah. Lift up your hands to the Lord right now. Hallelujah, Lord. Nakita mo ang bawat puso na nandito ngayon, Panginoon. Lord, ignite that fire, passion in our heart to win more souls for you, Lord God. Panginoon, kung meron mang pinakakagamit-gamit ang buhay na ito, walang iba, Panginoon, kundi ibahagi ang iyong salita sa mga tao sa paligid namin. Panginoon, this is the maximum use of our life because it will bring people to heaven, O Lord God. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, nakita mo ang bawat puso na narito ngayon, ng iba sa amin, matagal lang pumatanggi, matagal lang tumatakbo, matagal lang natatakot, matagal lang nire-reject ang panawagan mo, Panginoon. But today, O Lord God, I pray, Lord God, Panginoon, remove those fear, remove, Panginoon, this alibi, remove
useless excuses, Panginoon. At Lord, gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay. O Lord God, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya Lord, oh, speak to us right now. Oh God, God, use our life. Let that fire burn in our hearts right now. Use us, oh Lord God. Use your people. Oh, yes, Lord. Lord, here I am. Send me, oh Lord God. Oh, hallelujah. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Hallelujah. Lord, we just want to thank you for this wonderful time. Panginoon, that you not just reminded us, but empowered us to preach the gospel, Panginoon. Ang bibig na ito ay gagamitin para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. We will not be silent anymore, O Lord God. We will not afraid anymore, O Lord God. We will not make excuses, Panginoon, but Lord, we will say yes to your call, O Lord God. Kasalamat po, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord. Here are your sons and daughter. Here are also your soldiers of God, O Lord God. Use our life for your glory and honor alone. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen! What a word from the Lord! Don't hesitate to share all that you've learned to your friends and families this week. For our tithes and offerings, you may send them through GCash or bank flashed on your screen. Do not hesitate to also message us for your prayer requests because we'd love to extend our love and help through prayer. Thank you so much for joining us this rainy afternoon. This has been your host, Andeng. God bless, stay safe, and see you here at the sanctuary.